Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Philippine Coast Guard mas paiigtingin ang presensya sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na palakasin ang maritime security matapos ang mga agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Agad magsasagawa ng maraming pagpapatrolya ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang maritime security kasunod ng mga agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, hindi matitinag ang kanilang pwersa sa anumang pagbabantay o harassment na gagawin ng China. Ito ay para protektahan ang soberenya at teritoryo ng Pilipinas laban sa mga dayuhan na nais sumakop ng anumang isla. Pero paalala ng PCG sa kanilang mga tauhan, piliin na panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea at huwag papatulan ang anumang agresibong gawain. Noong nakarang linggo, naglabas sa Executive Order No. 57 ang palasyo ng Malacanang na bumubuo sa National Coast Guard Council at kalaunan ay pinangalanan na National Maritime Council na pinamumunuan nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pangunahing trabaho nito ay para bumuo ng mga polisiya at estratehiya na siya ipatutupad sa West Philippine Sea upang masiguro na walang mababawas sa teritoryo ng bansa. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro malugod na tinanggap ang pagsuporta ng India kaugnay sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay matapos ang pakikipagpulong ni Teodoro kay Indian Minister of External Affairs HB Dr. Subramaniam Jaishankar kasabay ng pagbisita nito sa bansa kasama ang delegasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Malugod na tinanggap ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ang suporta ng India sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay sa pakipagpulong ni Secretary Teodoro kay Indian Minister of External Affairs HB Dr. Subramaniam Jaishankar.
at sa kanyang delegasyon kasabay ng kanilang opisyal na pagbisita sa bansa. Sa pagpupulong ng dalawang opisyal, tiniyak ni Minister Jai Shankar ang commitment ng India na itaguyod ang rules-based international order at isulong ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Kinilala naman ni Secretary Chodoro ang mahalagang kontribusyon ng India sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Nagkasundo ang dalawang opisyal na isulong ang mas malalim na relasyong pandepensa sa pamagitan ng mas madalas na dialogo, mga aktibidad na nakatuon sa pagpapaunlad ng kapabilidad at education and training exchanges, gayon din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa industriyang pandepensa. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 hepe ng Philippine National Police o PNP. Pinalitan niya si Police General Benjamin Acorda Jr. na natapos ang termino at nagretiro noong Marso at 31 ng 2024. Si Marbil ay miyembro ng Philippine Military Academy o PMA Class 1991. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Marbil sa Change of Command and Retirement Honors para kay Acorda sa Campo Crame nitong Lunes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Police General Romel Francisco Marbil, ang bagong hepe ng Philippine National Police o PNP, ang mga banta sa cybercrime, terorismo at transnational crimes. Sa ginanap na change of command sa Campo Crame noong Lunes, inilabas ng Pangulo ang kanyang marching order kay Marbil na tiwalang magagampanan ng iba't ibang hamon sa PNP. Ayon sa Pangulo, hindi biro ang pagtaas ng kaso ng cybercrimes, transnational crime, gayon din ang karahasan dulot ng terorismo. Samantala, kinilala at binati rin ng Pangulo si Acorda sa kanyang pagsisikap, patriotismo at dedikasyon para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang 5-focused agenda. Ito ay upang maging tapat sa batas ang operasyon ng pagpapatupad sa batas, pagpapaunlad ng teknolohiya at mas matibay na relasyon sa komunidad. Sinabi ng Pangulo na makakaasa ang PNP sa suporta mula sa administrasyon sa pagsusulong nito ng mga programa at layunin na makabansa, makadiyos at makakalikasan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP nagpahayag ng buong suporta sa bago nitong hepe. Ayon kay PNP Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, malawak na kasanayan, karanasan, dedikasyon at mahusay na pamumuno mula sa kanyang 37 taong pagsiserbisyo ang bitbit ni Major General Romel Francisco Marbil sa kanyang pag-upo bilang ika-30 hepe ng PNP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagpahayag ng buong suporta ang Philippine National Police o PNP sa kanilang bagong Chief Police General Romel Francisco Marbil. Sa isang kalatas, sinabi ni PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na sa kanyang pag-upo bilang ika-30 PNP Chief, dala ni Police General Marbil ang malawak na kasanayan, eksperyensya, dedikasyon at mahusay na pamumuno mula sa kanyang 37 taong pagseserbisyo. Ayon kay Fajardo, ang natatanging service record ni Police General Marbil ang patunay ng kanyang kwalifikasyon na maging hepe ng pambansang pulisya. Si Police General Marbil na miyembro ng PMA Zambisi Class of 1991 ay dating nagsilbi bilang Direktor ng Director for Controllership, Regional Director ng Police Regional Office 8, Director ng Highway Patrol Group at humawak ng iba't ibang matataas na posisyon sa Civil Security Group, Special Action Force, Presidential Protection Security Group, Agusan del Norte Police Provincial Office at Bacoor City Police Station. Sinabi ni Fajardo na kumpiyansa ang buong hanay ng PNP na mapapalakas ng liderato ni Police General Marbil ang kakayahan ng PNP na panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng bansa. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones.
Sa iba pang mga balita, nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na peke ang kumakalat na operational documents online na muling nagdadawit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Partikular ito sa social media post kung saan pinalalabas na nasa drug list ang Pangulo at may nakalakip pang 2 larawan ng dokumento. Ang mga pekeng dokumento ay isang authority to operate at pre-operation report na may petsa ang Marso 11 ng 2012. Sa isang pahayag, sinabi ng PDEA na walang nakalag o nakasulat na ganitong impormasyon sa kanilang Plans and Operation Reports Management Information System o PORMIS. Kaugnay nito, muling pinag-iingat ng PDEA ang publiko sa mga impormasyong nababasa online upang hindi mabiktima ng mga pekeng balita o fake news. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA nakahanda sa banta ng anthrax. Tiniyak ng DA na mayroong mga hakbang na isinasagawa upang maiwasan ang banta nito sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tiniyak ngayon ng Department of Agriculture na nakahanda na ito para maiwasan ang banta ng anthrax sa bansa. Kasundyang napaulat na anthrax outbreak sa ilang bansa katulad ng Laos na dulot ng isang bakterya na nabubuo sa isang spore na tinatawag na Bacillus anthracis. Kadalasang tinatamaan nito ay ang mga ruminants gaya ng mga kalabaw, baka at mga kambing. Ayon naman kay DEASEC Constante de Jesus Palabrica, walang dapat ikalarma dahil handa ang Bureau of Animal Industry rito. Katunayan, meron niyang locally made na bakuna at may sariling laboratory din ng BAI na agad mapapakilos para maiwasang kumalat ang sakit sa livestock sector ng bansa. Hindi rin anya ito katulad ng ASF na madaling nakahawa. Sa Pilipinas naman, may mga naiulat na ring kaso ng anthrax sa mga nakalipas na buwan na agad din namang nakontrol. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahang maglalaro sa 3.4% hanggang 4.2% ang inflation rate o taas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ngayong buwan ng Marso. Ayon sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang posibilidad na bumilis ang inflation rate ay dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, karne, langis at kuryente. Posible din itong mahatak pababa ng mababang presyo ng prutas, gulay, isda at paglakas ng halaga ng piso. Matatandaang noong Pebrero, tumaas sa 3.4% ang inflation rate sa bansa mula sa naitalang 2.8% noong Enero ng 2024. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bureau of Internal Revenue o BIR binuksan ng Electronic Filing o e-Filing Tax Assistance Center nito sa BIR National Training Center NTC sa Quezon City. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang mga hakbang na ito ay layong mapadali ang pagbabayad ng buwis. Naglagay ang BIR ng desktop computer sa naturang assistance center upang magamit ng taxpayers sa kanilang electronic filing ng BIR forms o Electronic Filing and Payment System, EFPS facilities. Bukas ang naturang TAC hanggang Abril 15 ng 2024 mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaugnay nito ay natasan na rin ng BIR ang mga authorized agent banks na magbukas ng kanilang operasyon ng 2 Sabado, Abril 6 at Abril 13 bago ang deadline upang tumanggap ng bayad ng taunang income tax returns. Bukod dito, palalawigin ng mga naturang bangko ang kanilang business hours hanggang alas 5 ng hapon mula Abril 1 hanggang Abril 15 para tumanggap ng pagbabayad ng buwis. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Philippine Red Cross o PRC, dumami pa ang mga naserbisyohan ngayong balik Metro Manila ang maraming Pilipino matapos ang Semana Santa. Ayon sa PRC, mahigit 200 ang itinalaga nitong first aid stations habang mahigit 2,000 staff ang ipinakalat nitong Semana Santa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Dumami pa ang mga naserbisyo ng Philippine Red Cross ngayong balik na sa Metro Manila maraming Pilipino buhat sa Holy Week break. Batay sa datos ng PRC, mula sa mahigit 5,000 individual kahapon, pumalo na ito sa mahigit 6,000 ngayong unang araw ng Abril. 5,000 sa mga ito ang kinuhanan ng vital signs, mahigit 300 naman ang minor cases gaya ng mga panghihina ng katawan, pagkahilo at pagkapagod. Mahigit 40 individual naman na nakaranas ng major cases tulad ng malalim ng sugat, pagkalunod at pagkahimatay. Samantala, mahigit 30 pasyente naman ang isinugod sa ospital upang mabigyan ng agarang atensyong medikal. Nabatid na 200 mahigit ang itinalagang first aid stations ng PRC at mahigit 2,000 staff nila ang ipinakalat nitong Semana Santa. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naglabas ng abiso ang Maynilad Water Services Incorporated na mawawala ng supply ng tubig sa ilang lugar sa Caloocan City simula sa Miyerkules, Abril 3. Ayon sa Maynilad, magsasagawa ng interconnection activity kabilang ang installation ng T-fitting mula alas 11 ng gabi ng Abril 3 hanggang alas 4 na umaga ng Abril 4. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng kumpanya na mapaganda ang serbisyo sa tubig sa West Zone. Kaugnay ng nakaambang water interruption, hinimok ng Maynilad ang mga residente sa mga apektadong lugar na mag-imbak ng sapat na tubig sa nasabing petsa. Tiniyak ng Maynilad na mayroong nakaantabay na magrarasyon ng tubig sa mga apektadong lugar sakaling kailanganin ito. Inabisuhan din ng mga residente na sa oras na bumalik ang supply ng tubig, hayaan muna umagos ito ng ilang segundo hanggang maging malinaw o malinis na ang tubig. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Patuloy na nababawasan ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan ng ulan sa watershed. Batay sa update ng Pag-asa Hydrometeorology o Meteorology Division, Martes na umaga nabawasan pa ng 36 na sentimetro ang tubig sa dam, kaya bumaba pa ito sa 178.44 na metro. Nasa 1 metro ang agwat nito mula sa 179.77 na metrong water elevation ng dam noong nakaraang linggo. Gayunman, malayo pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 metro. Bukod sa Angat Dam, karamihan din ng dam na binabantayan ng Pag-asa sa Luzon ay nagkaroon ng pagbaba ng level. Kabilang dito ang Lamesa, Ambuklao, Binga, Pantabangan at Kaliraya Dams. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, malaking benepisyo naghihintay para sa mga estudyante ng Electrical Engineering na sasali sa training at seminar ng IIEE Northern Luzon para sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Inpakamo ni Engineer Rigor Gabor, Regional Governor iti Institute of Integrated Electrical Engineers Northern Luzon nga dati na pagnunumuan ti IIEE ken iti Qatar chapter para iti paragsanay digiti estudyante, faculty members ken practitioners. Kunana ang malaksid iti paragsanay ket mabalin pa iti sumrekkas virtual and the job training digiti estudyante iti Qatar. Inbatad ni Gabor ababen ti Memorandum of Understanding ket mabigbig digiti masiknan iti entero alubong. Inbunanag na ati benepisyo ti dadalanda iti paragsanay ken iti seminar ket saan nagasapulan na dumalanda iti eksaminasyon tapno makapagtrabaho ijay abroad. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Mga bukiring barangay sa lungsod ng Cebu isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Gipaubos na sa state of calamity ang mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo gumikan sa nasyonaleng epekto sa El Nino. Niadtong Miyerkules, Marso 27 sa gipahigayon nga special session sa Cebu City Council, giduso ni Councilor Joel Garganera, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management, ang usa ka resolusyon alang sa deklarasyon. Pinaagi sa pagpaubos sa state of calamity sa dili moubos sa 30 ka mga barangay magamit sa Cebu City DRRMO ang Quick Response Fund aron nga ma-mitigate ang epekto sa huwawa. Kasi sa taho sa City Agriculture Department, 50% sa production area sa bukirang barangay ang naglisod na gayud sa tubig, diin mokabat sa 115 ka mga ektarya sa agricultural productions nga giuma sa 506 ka mga mag-uuma ang apektado. Sa gipahigayon nga executive session diin gipatawag usab ang mga Farmers Association, sila mibutyag ngadto na sa konseho nga maglisod na jud sila sa supply sa tubig nga ilang magamit sa matag adlaw hilabi na alang sa ilang mga tanom. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo, Angeli Tahapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Green Sea Turtle matagumpay na nailigtas at naibalik sa karagatan sa tulong ng Sulat Emergency Response Team sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malangpuson nga na-rescuehan Sulat Emergency Response Team ang isang distressed sea turtle or pawikan nga siya report nga natitilo samtang naglulutaw-lutaw ha Sulat River harani pantalanhan barangay Tabehan na sabi nga bungto. Ha initial nga assessment nga dan pawikan na ibaruan nga inin na kada maupay nga kondisyon bisan pa man may dapira nga mga barnacle nga gintanggal antes pa inibuhian. Dayon nakapag-coordinar ang LGU Sulat nga tuha Senro Dolores para hin proper tagging. Dindidahan evaluation ay baroan nga ininisa nga female green sea turtle nga may ada kalabaon nga 100 cm ngan 73 cm nga kahalapad han carapace sini. Ini nga green sea turtle in classified como endangered species subay hiton IUCN Red List. Malangpuson nga gimbuhian na nasabi nga pawikan baybayin han Sulat Eastern Samar hadto na kalabay nga simana. Tikang dili ha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, mula dyan sa Borongan. Yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, subsidiya para sa life insurance ng mga mangingisda sa Cagayan de Oro, sinagot ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Sa tinguha nga masuportahan ang mga ngisda o masunod aga regulasyon sa pagpangisda,
gisubsidiya sa dakbayan sa Cagayan de Oro pinaagi sa Agricultural Productivity Operations Office uban ang Philippine Crop Insurance Corporation ug ang Agricultural and Disaster Security Scheme ang insurance alaw sa 295 ka mga isda. Sumala pa ni Paterno y Gonzales Jr., hepe sa Agricultural Productivity Operations Office, kang tumong sa maong subsidiya nga mapaligkon ang mga isda sa dakbayan pinaagi sa pagtunol og certificate of coverage nga nagkantidad og 50,000 ka pesos. Gidugang pa ni Gonzales nga ang insurance coverage mamahimo na kining magamit sa mga rehistradong mga isda og maagni sila nga magparehistro aron ni ana gilayon masuportahan sa dakbayan ang ilahang panginabuhian. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kini si Kukoy Medina alaw sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga. Mga biktima ng sunog sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yaan kay basa al gobyerno lokal de Zamboanga el dalida de ayuda para na mga biktima de Kiema kita está na lubuan covered court ayer aga. Ya recibe al mga biktima food bags, agua, kitchen utensils, hygiene sleeping kits y otros pa mga ayuda. Base na assessment i-profiling ya kundi CL City Social Welfare and Development Office o CSWDO, talkansa 42 mga pamilya o 170 mga individual ay sila epektado por kasa na quema kaya ocurrida por 4 del mencionado barangay resentamiento. Ya asegura también el alcalde de la ciudad John Dalipe, kita continúa lang siyempre el dalida de ayuda, estaba ng gobyerno lokal para na mga biktima del incendio na mencionado lugar. Si acordad del domingo noche Marzo 31, cuando ya ocurrió el quema na mencionado barangay. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para la Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Department of Trade and Industry o DTI ng mahigit $100 bilyong na kita sa larangan ng export industry sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, sa kasalukuyan ay pumalo na sa $103.6 billion ang naitala ng DTI na kabuuang export revenue sa bansa na mas mataas ng 4.8% kumpara noong taong 2023. Dagdag pa ni Pascual na ang naturang halaga ng export revenues ng bansa ay mula sa sektor ng turismo at sa IT Business Processing Management na isa sa mga yumayabong na industriya at sektor sa Pilipinas. Sa huli, muli namang isiniguro ni Pascual na mas pagbubutihin pa ng kanilang kagawaran ang mga naitatalang mga magagandang datos sa larangan ng komersyo upang mas mapaganda pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nagtala ng $689 million na net inflows investment ang Pilipinas sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito ay mula sa $1.5 billion na gross inflows at $859 million na gross outflows
noong Pebrero. Ang short-term portfolio investment o mas kilala bilang hot money dahil sa madaling pagpasok at paglabas ng pondo sa Philippine market ay karaniwang investment sa mga listed securities ng Philippine Stock Exchange, peso-dominated government securities, peso time deposit sa mga bangko na may minimum term na 90 days at iba pa. Ang net inflow sa naturang buwan ay foreign investors mula sa mga bansang United Kingdom, Singapore, United States, Luxembourg at Hong Kong na may combined share na 89.1%. Ang bansang Amerika naman ang nananatiling top destination outflows ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, naitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang all-time high na Foreign Currency Deposit Units o FCDU para sa taong 2023. Base sa datos ng BSP, umabot sa $54.4 billion ang FCDU deposit liabilities as of December 2023. Mas mataas ito ng 13.72% kumpara sa $47.85 billion noong December 2022. Paliwanag ng Bangko Sentral, ito ay dahil sa pagtaas ng FCDU Time Certificates of Deposit ng mga resident individuals at pagtaas ng remittances mula sa overseas Filipino workers o OFWs. Ang mga dollar deposit ay 97.4% na pagmamay-ari ng mga Pilipino. Dahil dito ayon sa BSP, malaking ambag ito bilang additional buffer sa Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para naman sa ating balitang pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Naging kauna-unahang Filipino weightlifter at ikapitong miyembro ng Philippine team si Rose G. Ramos na nagkwalipika sa 2024 Paris Olympics pagkatapos maging matagumpay sa 2024 International Weightlifting Federation o IWF World Cup na nagsisilbing qualification event. Namuno ang 20 anyos na si Ramos sa Women's 49 kg Division Group B para makuha ang kanyang ticket sa quadrennial meet na nakatakda sa Hulyo. Nakuha ni Ramos ang 87 kg sa snatch at 103 kg sa clean and jerk para sa kabuang 190 kg at lumabas na siya ang pinakamagaling na atleta sa kategorya. Sinamahan ni Ramos ang pinsan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, ang iba pang atleta na sina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Bukod kay Ramos, magpapartisipa din sa World Cup sina John Ceniza sa men's 61 kg, Diaz at Elrin Ando sa women's 59 kg at Kristen Macrohon at Vanessa Sarno sa women's 71 kg. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos din ng Pilipinas ang pagkauhaw nito sa isang world title sa boxing pagkatapos tanggalan ng korona ni Melvin Gringo Jerusalem si Japanese boxer Yudai Shigeoka sa pamamagitan ng split decision para makopo ang World Boxing Council o WBC World Minimum Weight title na ginanap sa Nagoya, Japan.
Ipinakita ni Jerusalem ang kanyang lakas laban sa paboritong Japanese World Champion kung saan pinatumba ng Pinoy si Shigeoka ng 2 beses sa kanilang 12-round fight. Ito ang ikalawang pagkakataon na naging world champion si Jerusalem. Nitong nakalipas na taon kung saan tinalo niya si Japanese Masataka Taniguchi sa pamamagitan ng second round technical knockout para makuha ang WBO World Minimum Belt. Subalit nakuha sa kanya ang titulo ni Puerto Rican Oscar Collazo noong Mayo taong 2023 sa kauna-unahang niyang title defense na ginanap sa Puerto Rico. Pumabor ang dalawang hurado na sina Jae Bong Kim at Barry Lindenman kay Jerusalem na may kaparehong scorecard na 114-112, habang ang isang judge na si Malcolm Bollner ay pumabor kay Shigeoka sa score na 114-113. Unang pinabagsak ng 30 anyos na katutubong Cebu na si Jerusalem si Shigeoka sa third round sa pamamagitan ng counter right straight at bumagsak muli sa lona ang Japanese champion sa 6th round sa kaparehong suntok na counter right straight. Dahil sa panalo, gumanda ang record ni Jerusalem sa 22 panalo na may 12 knockouts at 3 talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng magkaroon ng panibagong player ang Gilas Pilipinas sa mga darating nitong kompetisyon. Ito ay matapos kumpirmahin ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio na ang proseso sa pag-naturalize ni dating San Miguel Beerman import Benny Boatwright Jr. para maging isang Filipino citizen ay magsisimula na. Ibinunyag naman ni Gilas head coach Tim Cone na mayroon na ngang kasunduan sa pagitan ng SBP at ang 6'8" na Amerikano. Sinabi ng Barangay Ginebra mentor na inaayos na ni Boatwright ang mga papeles para man-naturalize. Ipinagmalaki naman ni Cone ang kakayahan ni Boatwright at ipinamahagi pa na isa siya sa mga nagbigay ng rekomendasyon para sa naturalization niya nang makasama sa national team. Pinangunahan ni Boatwright ang San Miguel sa kampyonato ng 2023 to 2024 Commissioner's Cup pagkatapos mag-average ng 30.3 points, 12 rebounds, 3.5 assists, 0.9 steals at 0.9 blocks. Subalit pinaliwanag ni Cone na si Justin Brownlee pa rin ang naturalized player ng Gilas sa paparating na Olympic qualifying tournament sa Hunyo. Ayon kay Cone, gusto niya na makasama na rin si Boatwright sa mga ensayo ng Gilas para kung sakasakali mang may hindi magandang mangyari kay Brownlee ay nandoon siya bilang backup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. And sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang box office queen Catherine Bernardo patungkol sa kanyang pag-move on makalipas ang ilang buwang paghihiwalay sa ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Sa isang interview ng isang sikat na magazine, inamin ng aktres na sinikap niyang hindi maapektuhan ang trabaho dahil sa breakup nila ni Daniel. Sabi niya, quote and unquote, "You have to experience all the process, all the pain, lahat," say niya. And patuloy niya sa nasabing panayam, "But as I always make sure that when it comes to my work, nothing is affected." Pero ayon kay Kat, hindi naman niya itinatago ang kanyang nararamdaman. Sabi niya, quote and unquote ulit, "It's not like I was masking everyday I was feeling." And bukod dyan, ayaw din ni Catherine na magmukhang pa-victim o kaya naman ay kaawaan ng iba dahil sa nangyari. And kinailangan lang ni Kat na mag-heal at tignan ang bright side daw. Sabi niya, "I have so many blessings and so many people who stayed with me through all this. I focus on that. Second, I kept myself busy." At kasunod niyan, nabanggit ni Kat na kaya niyang magpatawad pero hindi raw ibig sabihin nito ay magiging okay na ang lahat. And nilinaw niya na kahit hindi na pwedeng bumalik o ibalik ang nakaraan, ginagawa lang niya ang pagpapatawad para sa kanyang sariling katahimikan o tinatawag na peace of mind. Sabi niya, quote and unquote, "Ang lalim kasi ng word na forgiveness. For me, you can forgive people who deserved it, but when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life." And ani pa niya, "It depends. I'll just keep my distance, you know, or you keep your distance. We're okay like that. I mean, kunwari I got hurt, why would I allow you to come back?" Diba? Yan ang kanyang sinabi. And nang tanungin naman siya kung kamusta ang kanyang estado ng kanyang puso, ang sagot niya ay okay na siya. Paglalahad niya, quote and unquote, "February for me is the new January." Parang yun yung tapos na. "I know that I'm okay. I can say I'm healed." And matatandang nung November 30, nung nakarang taon nang kumpirmahin ni Kat at Daniel na naghiwalay na sila matapos ang 11 taong relasyon. At sa panghuli natin, chika, for today, may bagong chismis. Ang kilalang showbiz insider na si OG Diaz patungkol sa aktres na si Sara Labati. Ayon kay OG, spotted na may kasamang lalaki si Sara sa isang restaurant sa Hong Kong. Ang litrato na nakuha ng talent manager vlogger ay ipinadala raw sa kanya ng isang fan at taga-subaybay ng kanyang showbiz update vlog. Kwento ni Mama OG sa kanyang vlog, nakasabay daw ng kumuha ng litrato sa restaurant sa Hong Kong itong si Sara Labati. And nasa kabilang table si Sara at may kasama nga daw na lalaki o a fam ito nga si Sara. And sinabi rin ni OG na na nais sanang magpa-picture ng kanyang source doon sa actress. Pero nahiya daw ito dahil kumakain na sila kasama ng nasabing afam. Kaya ang ginawa raw ay pinicturean na lang ng nasabing fan itong si Sara sa kabilang table. Ang tanong ng isa niyang kasama sa vlog, sino daw yung guy? Ang sagot dyan ni OG, abay hindi natin alam. And pagpapatuloy niya, hindi natin alam kung ito ba ay bagong manliligaw ba ni Sara o baka naman kamag-anak ni Sara. And chika pa ng talent manager kasi daw parang natapunan ng something yung lalaki, pinunasan ni Sara. O di ba? Syempre, kung matatapunan ka ng kung ano man sa suot mo, pupunasan agad yan, 'di ba? Pero syempre, inalam ni OG kung kasama rin ni Sara ang dalawang anak nila ng dating mister na si Richard Gutierrez. Ang sagot daw sa kanya ay hindi daw. At
silang dalawa lamang. And humirit naman itong kasama niya sa nasabing vlog at sinabing carry lang naman magkaroon ng bagong love life si Sarah kung sakali dahil kumpirmadong hiwalay na nga sila ni Richard at kasalukuyan dumadaan sa proseso ng annulment. And sumang-ayon naman itong si Ojia sa sinabi ng kanyang kasama at sabay-sabi nga pero hintayin pa rin natin yung kasi mahirap na. Ayan naman tayo, nagmamahadera tayo. Mangunguna na naman tayo. Correct tayo dyan. And gate ng vlogger, hintayin natin. Malay mo, may sasabihin si Sarah sa pictures na yan. Diba? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Pero ito, anong nakaraang buwan lamang nang kumpirmahin nga ni Sarah na single na siya ngayon at hiwalay na. Hiwalay na sila ng asawang si Richard. And magugunitang inamin din ng aktres sa isang panayam na hindi na sila nag-uusap ng dating mister. And bukod pa rito, nauna nang ibinandera ni Sarah sa Instagram na humiwalay na siya ng kanyang bahay. And matatanda nga unang kumalat ang chikang tila break na ang celebrity couple matapos mapansin ng mga netizens na hindi na madalas mag-post ng pictures ang dalawa. And mas tumindi pa ang chika nang magkahiwalay na mag-post sina Sarah at Richard ng bonding nila noong Halloween. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating balitang artista. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, nais muna nating pasalamatan ang mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, para sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente, at sa ating mga kasama na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais din nating pasalamatan ang ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo.